Welcome back sa Book Gaming. So guys, for this episode, meron tayong bagong i-review na Play to Earn. And yung Play to Earn na to, dito ko lang mukha natin. Yan. Guys, yung Play to Earn na to, especially no, sa mga naghahanap ng mga low entry Play to Earn, ibig sabihin mababang puhunan para makapagsimula na kayo. At the same time, hindi ganun kahirap, hindi ganun kakomplikado. Double check muna natin tong Crystal Mine. Actually, pretty much straightforward tong content natin. So right now guys, don't worry, yung link ni Crystal Mine ilalagay ko sa description. No? So ito yung mismong dashboard for Crystal Mine. Kailangan mo lang ng, for me, MetaMask wallet yung ginamit natin. Yan. Kailangan connected yung MetaMask mo para makapag-login ka. Okay, dalawa yung concept ng game. Meron tayong free-to-play version at syempre, yung tinatawag natin na game na may NFT. Mamaya explain ko yung kung paano kayo kikita na walang puhunan para kay Crystal Mine. So, unang-una, kailangan mo ng NFT. Okay, yung NFT na gagamitin natin dito, yung parang NFT miner, unang-una, kailangan natin mag-rent or maghanap ng place para mag-mina tayo. So, technically, in real life, nag-mina tayo sa mga cave, no? So, meron tayo dito kay Crystal Mine na common cave, may rare cave, syempre may epic, legendary, and syempre, super cave. So, in this tutorial, ang gagamitin natin, common cave, para makita nyo, no, kung gaano rin kalaki yung pwede nyo kitain in a low entry cost para kay Crystal Mine. So, for example, i-enable lang natin tong common cave, and then, wait lang natin. Okay, confirm lang. Yan. So, by the way, dito nga pala kay Crystal Mine, baka na kaya default no yung gas fee nyo. Mamaya papakita ko sa inyo. Dapat naka-normal yun. Okay, minsan kasi hindi siya papasok pag naka-default kaya, no? So, enable natin yung common cave. Double check lang natin dito. Yan. So, yan. Pumasok na. So, meron na tayong cave. Ang pinili natin, normal. And then, yung rent nito, 0.2 US dollar something lang. So, napakababa lang. Dito sa normal cave, similar naman, no? Sa lahat ng cave, meron silang 5 or pwede tayo maglagay ng 5 NFT. So, pag nag-mint tayo ng NFT, makikita natin, no, meron tayong common, meron tayong rare. So, depende. Napindot natin. Huwag yan. So, dapat ang piliin lang natin is yung common lang. Kasi common lang yung naka-activate natin na cave. So, makikita natin dito sa common cave natin, meron tayong 10 MPP. Mamaya explain natin sa white paper kung ano ba yung MPP, pero basically, yan na yung mining power. So, definitely, itong mga mining power na to, dito nakabase kung magkano yung pwede natin kitain. And, let's be realistic, no? Itong NFT na bibili natin is 2 USDT lang. So, basically, kung bibili ako ng 5 NFT, that will be around 10 USDT or 10 USDT. Okay, so just imagine, 10 USDT yung magiging puhunan ko, and then expand of 3 days, pwede na akong kumita by using 10 USDT. Ayun yung sinasabi ko kanina guys, minimal entry lang yung gagamitin natin. Pero yes, pwede tayo magkaroon ng passive income. Definitely, wala ka nang gagawin. Ilalagay lang natin itong mga NFT na to. Sila na yung bahala magtrabaho sa atin. Yan po kasi ang concept ng mga mining platform. Okay, so bibili na tayo, no? Pare-parehas lang naman yung mint nila. And then, siguro ito lang tayo, yung 10 MPP. Or ito lang, click lang natin to. NFT para sa common. And then, bibili tayo ng at least 4, no? And then, papakita ko na lang sa inyo. O, limayin na natin. Ito pala yung sinasabi ko, guys, kasi hindi ko na setup, no? So, ulitin ko para at least may idea kayo. So, click lang natin to para makita nyo yung setup pag nagkaroon ng error doon sa MetaMask wallet nyo na ginagamit, okay? Yan, pag lumabas na yung MetaMask nyo, nakita nyo 2 USDT yung price. Nakita natin may color orange dito, so may warning. Ito lang click nyo, yung site suggested, and then click nyo yung market gas fee. Okay, click natin yung market. Yan, so itong setup na to, magiging okay, napapasok na siya. So, sa mga nagkakaroon ng error dyan, yun lang yung gagawin natin. Okay, so yan, meron na tayong NFT 10 MPP. Close na natin yan. So, basically, mapupunta lang yan dyan. So, bili pa ulit tayo. And then, makikita nyo guys, dito sa NFT natin, meron na tayong 1. No? So, makikita natin dito yan. Sa my NFT, pwede na natin i-activate yan. So, activate natin. Yan, hindi na natin re-recall dahil okay na sa akin na naka-activate siya. Nandito na yan. And then, mag-mint pa ako ng 4, babalikan ko kagad kayo. So, yan guys, nakapag-mint na tayo ng 5 NFT. Pero nakikita nyo, 4 pa lang din yung NFT natin. Huwag kayong mag-panic, no? Sometimes, yung pang-5 medyo nadidelay, pero darating at darating yan. So, later on, babalik yung pang-5 NFT natin. At mapupunta na dito yan. By the way,
pakita ko muna pala sa inyo yung white paper nila. Sa white paper nila guys, nandito yung full details, step-by-step guide kung paano nyo lalaro itong Crystal Mine, kung paano kayo kikita. Pero pretty much yun lang naman talaga yun tulad nung napakita ko sa inyo. Depende sa cave na gagamitin natin. Yung cave na yan, 10 days per cave yan, depende sa rarity. Okay, and then after 10 days, kailangan reactivate nyo yung license ng cave nyo, which is yung common 0.2 USDT lang. Okay, pero yung NFT natin, sa inyo na yan. Okay, nandiyan na yan. Basta kung nasa common yung NFT nyo, yun yung gagamitin nyo lang. So, hindi nyo siya pwedeng ilagay sa ibang cave. And then yung MPP na nabanggit ko kanina, ito yung magiging hash rate nyo or yung power ng mining nyo. So, mas malaki na MPP or percentage, definitely, mas madami kayong mamimina. So, hindi porket common yung ginagamit nyo na NFT, mahina lang or mababa lang yung pwede nyong minahin. Kasi kung makikita nyo dito guys, depende, no, may iba't iba. And makikita nyo rin dito sa na-mint natin, hindi lahat yan yung mga 10 lang. No? So pakita ko lang, meron din akong nakuwang 15, meron din ako nakuwang 30 na MPP. So basically, mas malaki yung magiging earning niya. Okay? And then meron silang tinatawag nga pala, no, na activate auto miner. Itong auto miner na to, kumbaga wala ka na talagang gagawin. Okay, automatic nang mag-activate itong game na to, automatic na siya yung mag-collect ng USDT mo. Pero para sa akin, kung budget oriented ka, okay, medyo nag-gipit ka, gusto mo talagang ma-maximize yung kita mo, pwede mo naman i-monitor to. Start mining lang natin. Yan. And then from here on, makikita natin, meron na tayong reward or pwede na tayong makapag-mine ng reward na 0.48 USDT. Be mindful guys, itong reward na to, ang ginagamit kong NFT dito, kasi hindi pa nagre-reflect yung isa, is 4 na NFT pa lang. So yung 0.48 na yan, that's around 25 pesos in real life yan. Okay, that's around 25 pesos in real life. And imagine, naka-AFK lang ako. So ngayon, meron na ako ditong mga NFT, pwede ko nang gawin yung ibang gagawin ko sa labas, pwede na akong manindikato sa labas, pwede na akong tumakbong kagawad sa labas, or chairman, pero kikita pa rin ako. Ito yung tinatawag natin na yung pera mo ang magtatrabaho sa'yo. Hindi ikaw ang magtatrabaho para sa pera. Okay, ganyan ang magandang mindset dito. So, itong Crystal Mines, guys, yung white paper din nila, meron itong tinatawag din ng mga assurance or insurance policy nila. So, hindi na natin i-detail ito, pero ibig sabihin lang, pag nagkaroon ng problema yung games nila, within 3 months na nakabili ka ng NFT, meron ka mababalik, okay, sa investment na pinambili mo ng NFT. Good thing meron silang ganon. Pero hindi lang naman yan yung mga nasa white paper. Marami ka pang details na pwedeng makita. Halos lahat ng na-discuss ko kanina, yung binalikan natin, meron dito sa white paper nila. And then speaking of lottery, kanina nabanggit ko yung free-to-play approach. Pwede yan. Click nyo lang tong lottery na yan. Meron silang instruction doon sa white paper nila. Pretty much magjo-join ka lang sa Telegram, magjo-join ka lang sa Discord, may papagawa lang silang share, may papagawa lang kayong like doon, konting process lang. And then itong lottery nila, may oras yan. Okay, be mindful of that time na lang. And then pwede kayong bumili ng ticket, pwede kayong mag-roll number. Okay, definitely para sa mga wala pang kapital dyan, pwede kayong mag-take advantage dito sa lottery ticket nila. Book Gaming, kumita na ako, gusto ko mag-withdraw. Okay, nakita ko may 4,000 kang kinikita dyan kay Crystal Mine. Yes, kumikita po kami dyan ng 4,000 daily, pero syempre mas mataas na cave yung ginagamit namin. Pero kung budget meal ka lang, okay, gusto mo munang mas ma-experience, masubukan, around $10, pwede kang kumita ng around 150 to 200 pesos. Not bad. Okay, especially itong Crystal Mine, may papakita pala sa inyo, is under din ng P2E Hub. Actually, dito sa P2E Hub, no, hindi lang Crystal Mine yung game nila. Meron silang ibang game dito na almost magto 2 years na. Okay, pinakabagong game nila tong Crystal Mine. Ito yung, alam niyo naman, dito sa Book Gaming, yung mga bago yung pinapasok natin para mababa pa lang yung price ng NFT. Pero itong ibang mga play to earn nila na matagal na sa merkado, medyo may kataasan na yung prices ng NFT. Medyo malaki na talaga yung kitaan nila. Kaya magta-take advantage tayo dito kay Crystal Mine. Don't worry, yung mga link niyan, ilalagay ko sa description later on. Pero pretty much,
Itong Crystal Mine, since bago lang to, okay, kahit busy tayo, pwede natin laruin, di ba? Kumbaga, matitake advantage talaga natin yan. And then, bukod dyan sa free-to-play approach ng lottery, pwede natin gamitin din tong referral system nila. Kumbaga, kung marami kayong tropa, marami kayong kaibigan, pero wala pa kayong puhunan at alam nyo, yung mga friends nyo, okay, kaya nila mag-invest dito, kaya nila tumalpak, pwede kayong gumawa ng referral system nyo, and yes, meron kayong 5% na reward dun sa i-mint nila. So kung nag-mint ng legendary yan, okay, may makukuha kayong 5%. And then, kahit sabihin mo common yung minint ng tropa nyo, pero madami silang minint na common, yes, kikita ka pa rin kahit walang puhunan. Again guys, under ng P2E Hub, si Crystal Mine, almost 2 years na sila sa merkado. Alam na nila yung ginagawa nila. Matagal na tong play to earn na to, hindi lang siya kutyo-kutyo. No? So, i-take advantage din natin to. Itong white paper, pakibasa, pag-aralan din. Okay? Kahit na low entry cost, budget pa rin yan, pera pa rin yan, dapat pag-aralan nyo pa rin. Pero on me, siguro kung tatanungin nyo ako, yes, I will play Crystal Mine. Definitely, lalaroin namin to, nilalaro na namin to, tinatake advantage na namin to, kumikita na kami ng malaki dito kay Crystal Mine. And yes, kung magtatanong ka, pwede pa kayo. Bagong-bago pa to, okay? Pasukin nyo na habang bago pa, check nyo habang bago pa. Pag nagustuhan nyo, okay, bet nyo yung concept, ito yung concept para sa inyo, take advantage. Alright? And always remember, Buhok Gaming loves you all. See you again in my next video. Salamat! Mwah!